I greet you again, blessed morning. You know, mayroon po ako ng Facebook Live every day. Ang greetings ko sa kanila ay blessed day. It's a blessed day. Once na tayo po ay nagtitipon para makapag-aral po ng salita ng Diyos, it's a blessed time. It's a blessed time. Whether we realize it or not, it's a blessed time. And this morning, mga kapatid, as I promised, we will be sharing truth that transforms. Mahalaga po ito sa ating kasalukuyang panahon dahil ang pagbabago ng isang tao ay maaring sa dalawang kadahilanan. Ang isa ay pagbabago na nagmumula sa Diyos at ang pagbabago na nagmumula sa ating kaaway in order to deceive us. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Medyo ang gagawin ko po, pasensya na po kayo, medyo maraming verses tayong babasahin, pero I will not be explaining more of it. I'll just summarize it in a way that we can understand. Okay po? I understand na ito ay pwede rin ninyong tingnan, naka-publish ata ito sa online. And then pwede nyo reviewin. Oo. I also have my YouTube channel. Kung gusto nyong bisitahin, I discuss more about this, about the doctrine of man. And so, ito po ang ating unang babasahin, 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ito pang sabi ng salita ng Diyos, "But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." Kung titingnan po ninyo ito, para ito sa lahat ng mga mananampalataya, we all. At ito ay sa pamamagitan daw ng patuloy nating pagtanaw, pagtingin, pag-behold sa Panginoong Jesucristo, na bagamat medyo malabo pa sa ngayon, and yet, this would produce a change. At ang change na ito ay may degree from glory to glory. At ang puntahan po nito ay Christ-likeness. At ang gagawa po nito ay ang banal na Espiritu. And then we have another one, Romans 12. "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service." Now, you will notice sa Tagalog, ang salita po dyan ay katampatang pagsamba. I will be discussing that on the last night. Then sa verse 2, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and perfect or acceptable and perfect will of God." Yan pa rin po yung salitang renewing, transformation or transform by the renewing of your mind. Now, mayroong nagtanong sa isang pastor at sabi niya sa akin, "Ano ang masasabi mo sa isang kilala na pastor na sabi niya, istrikto siya sa mga bata niya mula ng maliit hanggang sa magdalagat binata na sila. Stricto, very strict sa pananamit, sa pakikisama sa mga tao, at lahat, pati sa musika. And yet, sabi niya, bakit nagkaganito? Ilan sa kanyang mga anak ay hindi sumunod sa kanyang itinuro at talagang nagbigay ng kahihiyan sa kanya. Ang sagot ko po sa kanya, bakit naniniwala ka ba na sa pamagitan ng pagiging istrikto ay mababago ang isang tao?
Naniniwala ka ba na sa opposite niyan, pagiging lenient ay makapagbabago ng isang tao? Sabi ko, ako hindi po naniniwala. Dahil alam naman natin, kahit na sa social science may tinatawag theories of change, may dalawang teorya sa pagbabago. Yung coercion theory, pipilitin ka para magbago ka. Ang pangalawa yung consensus theory, let us agree on these areas and then magbago ka. Pag nagbago ka, bibigyan kita. Pag hindi ka nagbago, itong gagawin sa iyo. Reward and penalty motivation. Pero kung tingnan po natin ang salita ng Panginoon, dito po nagpapakilala, nagpapaalam sa atin na ang pagbabago ay mula sa banal na Espiritu. At magsisimula ito kung mayroon ng pagbabago sa kaisipan. So, ito pong observation ko po. Tunay na transformation, real transformation happened when there is renewing of the mind. Then real transformation leads to Christ-likeness, and real transformation is wrought by the Holy Spirit. By the grace of the Lord, these are the theses that we will be proved na tama po nga po ito. So some definitions, mayroong kailangang alamin po natin. Ang salitang transformation, iba sa ating pananaw na makakita tayo ng tao na yan dating lasinggo, ngayon nagbago na, hindi na naglalasing. Hindi natin alam kung anong dahilan, bakit siya nagbago. Baka naman may sakit niya sa baga, ganon. O baka binawalan na siya ng kung sinong doktor. O baka hindi na siya matanggap sa opisina. So, ang ibig sabihin, yung motivation na yon, makikita natin pagbabago rin, pero iba yon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang transformation na sinasabi ng salita ng Diyos, it comes from the Greek word metamorphose, transformation na nanggagaling sa loob. Katulad yan sa nangyari doon sa Panginoong Jesucristo, doon sa Mount of Transfiguration. That's the word na ginamit. That transform, his raiment becomes white. At ito po, mga kapatid, hindi po ito, o nagtuturo po ito, na hindi lang outward. This is not just an outward transformation mula sa hindi magandang pamumuhay patungo doon sa mabuting pamumuhay. From a worldly behavior to a godly behavior. At hindi rin ito para bagang pinagbawalan ka. Hindi ito na parang paglilipat sa wag mong gagawin yan, bawal yan, ito ang dapat mong gawin. Sobra pa po diyan. At makikita natin na ang salita ng Panginoon ay nagpapatotoo po. Actually, ang tunay na pagbabago ay trabaho nga ito ng Banal na Espiritu. Ito ay ang matagumpay na kapangyarihan ng Banal na Espiritu na pagbabago sa ating buhay mula sa loob, palabas, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Meaning, hindi pa rin sa ating kakayahan, hindi pa rin sa ating determinasyon. Siguro ko alam ninyo yung Philippians chapter 2. Simula sa verse 12, sabi doon, "Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not just in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." And then ang sumunod na verse, "For it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure." May mga tao na pinag-misinterpret po yun na parang wala na ng responsibility ang isang mananampalataya. No, it's not. Mayroon. But the problem is, mayroong mga pagbabago na hindi naman gawa ng Banal na Espiritu, kundi determinasyon lang ng tao. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito po, Galatians 5:16.
I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. It is not just saying, do not do this, do not do that, do not do this, do not do that. But walking in the Spirit will produce the life that is pleasing to God. You will not fulfill the lust of the flesh. Babasahin po natin at random itong mga talata, then I will just summarize. I understand limited ang time natin. Ephesians chapter 4, 21 to 22. Itong sabi, if indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust. Then, verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Andiyan naman po yan, be renewed in the spirit of your mind. May dapat na pagbabago sa ating kaisipan. And that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Now, if you observe the book of Ephesians, the first 3 chapters ng book of Ephesians, wala po dyan ng command. Wala po dyan ng utos. Dito lang po nagkaroon ng utos sa chapter 4. Meaning, sa chapter 1, ipinapaalam doon kung ano ka at ano ang kalagayan mo kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At kung ikaw nga ito na tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, then pwede ka nang sabihan, put off the old man, put on the new man. Madalian lang po, nang tayo po manampalataya sa Panginoong Jesucristo, may nangyari nga po sa loob. Ang ating espiritu ay ipinanganak na muli. Hindi po ang kaluluwa ang ipinanganak na muli. Ang ating espiritu. He that is born of Spirit is Spirit. Ang ating kaluluwa ay pinananahanan pa rin ng datihang pagkatao, the old man. Ang ating espiritu ay pinananahanan ng banal na espiritu. We are indwelt by the Spirit of God. Ito po ang Shekinah glory ng Diyos. Parang sa Old Testament na mayroong Holy of Holies at doon ang abode ng Panginoon. Mayroong holy place at ito naman nandito yung shewbread, nandito yung candlesticks at yung isang outer court, nandito yung altar of burnt offering. Now, ang banal na espiritu, nananahan po sa isang mananampalataya. That moment na tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, we are indwelt by the Spirit of God in our spirit. At ang layunin ng Panginoon, ang buong pagkatao natin ay sakupin, puspusin ng banal na espiritu. So that pagdating ng Panginoon, our whole spirit, soul, and body will be found blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. So hindi lang po ang espiritu natin. At sa dahilan na yan, mayroong tinatawag struggle, mayroong paglalaban between the new spirit or the new man and the old man. Ngayon sinasabihan po tayo dito, be renewed in the spirit of your mind. Bakit po? Ano ba talaga ang espiritu ng ating kaisipan? Ang ating kaisipan po, natural po, ito po ay tainted ng kasalanan. Na magkasala po siya Dan at sa Eva, mula noon, ang lahat ng mga tao na nagmula kay Dan at kay Eva ay naging makasalanan. At nandyan sa atin itong naturalesa. Ano pong naturalesa na yan? Tayo po ay self-centered. Kung naalala ninyo doon sa nang magkasala po sila, nakita nila ang kanilang sarili na sila ay hubad. Bakit po? Sila ba ay bulag noon? Hindi. Ang pinapaintindi doon, na dati hindi na tinitingnan ang kanilang sarili. Their whole attention and whole focus is only on the magnificent beauty of God. Pero nang dumating ang kasalanan, naging self-centered po sila.
At tayo manampalataya, hindi po agad-agad nawala ang pagiging self-centered natin. Totoo ba yon? Ngayon ba masasabi ninyo may mga dapat pang baguhin sa ating buhay? Meron? Meron? Alam ninyo, makikita mo ang iyong sarili kahit na doon sa, kahit na ang iba, makikita mo doon sa mga pagpo-post nila sa Facebook. Nakita mo doon kung self-centered or hindi. Most of the time, we want to show to people na ganito tayo. At the back of our mind, we want to be praised. At the back of our mind, we want to be in the center. At yun ang napakalaking problema. That is the mindset po natin. At hindi natin mag-glorify ang Panginoon if we are a self-centered person. Sa pamilya, mag-asawa, nag-aaway, ang isa hindi magpapakumbaba, ang isa hindi rin magpapakumbaba. Ako ang tama. Sabi ng isa, no, mali ka, ako ang tama. Kung parehas tama, bakit nag-away? Di ba? Mahirap kasi tanggapin na tayo nagkamali. Magaling tayo magpalusot. Tama ba yon? Katulad ni Adan at sa Eva. Naalala ninyo? Nang tinanong, Adan, anong ginawa mo? God was soliciting confession, pero nang sagot ni Adan, ang babae kasi na binigay mo sa akin. Isa yun sa mga epekto, blame shifting. At ito mga kapatid, nagpapaintindi sa atin na talagang may problema sa kaloob-looban po natin. So, sinasabihan tayo dito, be renewed by the spirit of your mind. Dahil ang ating natural na kaisipan ay makasarili at mapagmataas. Hindi tayo, maliban pa doon, hindi tayo pinapayagan ng Diyos na magtiwala sa ating sariling kaisipan. Alam ba ninyo yan? Memorize natin siguro ang verse na yan, karamihan sa atin. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. Huwag kang magtiwala sa inyong sariling kaisipan. So, paano ito mangyayari na magkakaroon ng pagbabago ng kaisipan upang magkaroon ng real, genuine transformation that would lead to Christ-likeness? Paano ito mangyayari? Ito po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Ito po, ang una, ang Banal na Espiritu, He enables us to see and savor the glory of the Lord and our union with Him. Sabi doon sa 2 Corinthians 3:18, and we all, beholding as in a glass, nakita natin na parang sa mirror, the glory of the Lord. Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang word na kaluwalhatian speaks of beauty and majesty. At ito ay ipinapahayag ng Banal na Espiritu sa atin. And then, ang ginagawa ng Banal na Espiritu, He strengthens us in the inner man. And then, He applies the works of Christ in response to faith. So, isa-isahin po natin ito. And then, mamaya, we will give exhortation. Ephesians 1:15, ito pong sabi ng verse. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Pansinin po ninyo, si Pablo, alam niya na tunay na mananampalataya itong mga tao sa Ephesus. Napakinggan niya ang kanilang pananampalataya. At alam nila na nagbunga yung pananampalataya ng pag-ibig sa mga kapatid. And yet, he was still praying. He was still praying. At ito ang prayer niya, verse 16. And nagpasalamat siya, sabi na, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Wow, ang ganda, ano po? Kung tayo may nawitnisan, nadala natin sa Panginoon, ito ang napakagandang follow-up. Pray for him. Pray for him. May nag-intern sa akin noon, tapos sabi niya sa akin, Pastor, anong ginagamit mo na aklat
para mag-follow up ng isang tao. Dahil sinabihan ko siya, sabi ko mga bagong mananampalataya, yung follow up mo sila. Hinihingan niya ako ng aklat, yung mga sinulat ng kung sinong mga writers. Sabi ko, hindi ako gumagamit, gamitin mong Book of Ephesians. There's a follow-up book. Follow-up book. So si Pablo, hindi siya tumigil sa pagpapasalamat at sa pananalangin. At ito nga ang kanyang panalangin. Tingnan po ninyo. Verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. He was praying that God will reveal to them the knowledge of the Lord Jesus Christ. And these are now the specific prayer in verse 18. Sabi sa verse 18, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Anong ibig sabihin? Eyes of your understanding. May mata pala ang ating pag-uunawa. Hindi po mata nandito sa ulo. Itong mata sa kaloob-looban. Maaring alam natin ang mga verses, alam natin ang doktrina. At akala natin dahil marami tayong alam na doktrina, marami tayong alam ng mga bersikulo, spiritual na tayo. Huwag kayong maniwala dyan. Si Satanas magaling sa bersikulo. Talo tayo dyan. Sa doktrina, alam niya yon. But Satan, hindi po spiritual. Ang ibig sabihin is demonic or diabolic. So ito po, the eyes of your understanding being enlightened. Sino ang gagawa niyan? It's the Holy Spirit. Upang malaman natin ang pag-asa ng kanyang pagkatinawag sa atin. What is that? The hope of His calling. Ano ba yun? Para sa mga pastor ba ito na tinawag ng Panginoon? Para sa mga Bible women? What is that calling? Ito po ay calling na balang araw, makakasama natin ang Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9, we are called to be in fellowship with the Lord Jesus Christ. You try to imagine, makasama mo ang perfect person, the most beautiful person in the whole universe. Matutuwa ka kaya? O matatakot ka? If we would know na itong kasama natin, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan, sa Kanya ang lahat ng kakayahan para tulungan tayo, madidepress kaya tayo? Alam ba ninyo, sa ating panahon ngayon, maraming mga nadidepress. Kangina lang, 2 ang nagtitext sa akin at nag-ask for prayer. Dahil ang asawa niya ay nag-undergo ng depression. Ang isa, ang anak naman niya, nagwawala. Of course, ang isa, yung asawa, sabi mananampalataya, member ng isang church. Ang isa na nagwawala ay hindi po mananampalataya. Alam ko yon, kilala ko yon. Sinuntok pa nga ako noon. Nang kinakausap ko yun, sinuntok niya ako. Anyway, I'm trying to tell you, mga kapatid, if we could see the hope of His calling, at makita rin natin ang kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano ba yun? Kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. And only the Holy Spirit can reveal this to us. Ang mga tunay na mananampalataya, hindi po talunan. Ang mga tunay na mananampalataya ay hindi po tao lamang. Tao po tayo na pinananahanan ng banal na Espiritu. Hindi po tayo kawawa. Ay, kawawa naman si pastor o kawawa naman si ma'am dahil palaging naghihirap.
Hindi po yun totoo. Ang mga tunay na mananampalataya ay mayaman sa harapan ng Panginoon. Ibang klaseng kayamanan. So we will not be tempted to be envious to those who are rich. Hindi tayo matutokso because we know we are better than them. So ito po kailangang masilayan po natin ito. At pag nasilayan po natin ito, nagkakaroon ng transformation. And then sa verse 19, ito po ang sabi, and what is the exceeding greatness of His power to usward to believe? Ito na nga po, hindi po tayo dapat natalunan. Kung may mga mananampalataya na patuloy tinatalo ng kasalanan, kahit na grabe ang kanyang panalangin na baguhin siya, marahil, he is so sincere, he has the seal, but he has not known how the Lord works para tayo bago. Ang kanyang kaisipan ay ganun pa rin. Ang kanyang pananaw sa sanlibutan ay ganun pa rin. Mayroong tinatawag siyang mindset na dapat baguhin. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, baguhin mo yung kaisipan mo pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka nga kawawa. You are a child of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka nga talunan. You have the exceeding greatness of His power to usward who believe. Mayroong verse sa Bible na paborito ng karamihan, we are more than conquerors through Him who loved us. Totoo po yun. Pero bakit may mga mananampalataya? Nagtatanong ako, bakit may mga mananampalataya na nagkakaroon ng mga immoralities? Tatanungin natin, hindi ba nila alam? Halimbawa, may isang lalaki, nagsasabi mananampalataya, tapos sumama sa isang babae na hindi kasal, nagsama sila na hindi kasal, o kaya mayroong isang lingkod ng Diyos, iniwan ang kanyang misis at sumama sa iba. Napapakinggan natin yan kung minsan. At nalulungkot tayo. Ang dahilan ba dahil hindi nila alam ang doktrina? Hindi ba nila alam na mali yun? Kahit na yung mga politiko na iba't na maraming mga sabit at kabit, kahit na alam nila yan na mali yun. Kahit ng mga unbelievers, alam niya na mali yun. Pero what's wrong? The problem, of course, they have not seen the glory of the Lord. Akala nila nandoon ang kasarapan, hindi doon sa Diyos. Alam niyo, nang nilikha po tayo ng Panginoon, nilikha po tayo na mayroong tinatawag appreciation, the sense of appreciation. Di ba? Marunong tayo mag-appreciate, ito maganda, ito mas maganda, ito pinakamaganda. Ito mahalaga, ito mas mahalaga, ito ang pinakamahalaga. Mayroong tinatawag degrees of appreciation. And that is in consonance with how the Lord created the world. Nilagyan niya ng kulay. Ang lahat ng nakikita natin sa kapaligiran may kulay. Hindi monotonous kung hindi maganda kung isa lang ang kulay. It will become monotonous, di ba? So, makakita tayo ng kagandahan ng bulaklak. Kagandahan ng mga iba't ibang ibon. Anong nararamdaman natin? Natutuwa po tayo. Di ba? Natutuwa tayo, nasisihan tayo. Makakita tayo ng mas maganda pa. Wow! Natutuwa tayo. Makapunta tayo sa isang lugar na napakaganda. Makita natin ang mga kakaibang mga tanawin doon. Di bali naggastos tayo, nasiyahan naman tayo, di ba? Bakit? Kasi nilikha tayo ng Panginoon with that sense of appreciation. Pero alam ba ninyo na ang lahat ng ito, ang lahat ng kagandahan sa buong sanlibutan, ipunin po natin yan. Hindi yan maikumpara sa kagandahan ng Panginoong Jesucristo.
And that's why in beholding the glory of the Lord, we see the majestic beauty of the Lord. Then, hahanga po tayo. At ang hinahangaan po natin, binabalik-balikan po natin. At ang patuloy nating hinahangaan, hindi natin namamalayan, kinokopya natin. Tama. Nakakita kayo ng mga young people na mahilig sa basketball, mahilig manood ng NBA. Tapos pag naglalaro sila, makita mo, ginagaya nila. Ginagaya nila si LeBron James. Bakit? Kasi hinahangaan nila yon. At ganun din po ang epekto. Pag ang paghanga po natin ay dito sa Diyos na talagang kahanga-hanga. At paano natin ito masisilayan? It is the work of the Holy Spirit. At paano naman ipinapahayag ito ng Banal na Espiritu? Hindi po sa pamagitan ng pagbasa lang ng Bible. No, pwedeng basahin natin yan, pero hindi natin makita ang katotohanan. That's why David was praying, "Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law." Hindi naman po bulag si David. Marunong siya magbasa. Pero sabi niya, "Open thou mine eyes," my spiritual eyes, the eyes of my understanding, upang makita ko ang kabig-bighaning kariktan ng Panginoon. Dahil kung makita po natin ito, may panlaban po tayo sa mga lesser beauties and lesser goodness ng sanlibutan ito. Kung may hawak ka na ice cream, masarap ang ice cream? Masarap? Lalo pa mainit ngayon, ano? May lumapit sa iyo, papalitan niya ng ice candy. Alin ang mas masarap? Ice cream, ice candy? Ice cream, di ba? Itapon mo na yung ice cream. Ito yung ice candy. Oh, ayoko. Mas masarap ang ice cream. If you are enjoying the Lord Jesus Christ, looking upon His beauty, oferan ka ng sanlibutan ito ng kung anong mga bagay, you can say, "Hindi ko po gusto yan. I am enjoying Jesus Christ." Naalala niyo si Moses? Inoferan si Moses ng kaharian ng Egypt. He will be the next Pharaoh. Pero si Moses, sabi ng salita ng Panginoon, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. How did he do it? By faith, Moses. Inassess niya, esteeming the reproach of Christ greater riches than the riches of Egypt. Wow! Pag makita mo pala ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo, ang glory ng Panginoong Jesucristo, kahit na ang mga kahirapan diyan sa Panginoong Jesucristo, kahit na ang mga pagtitiis dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mas mabigat pa ang timbang kaysa kayamanan ng sanlibutan ito. Alam niyo, kung makita po natin ang kariktan ng Panginoong Jesucristo, it doesn't matter na naghihirap po tayo. Suffering for Christ is a privilege. Hindi niyo alam yan? Si Pablo, yan ang desire niya. Sabi niya, that I may know Him and the power of, and the fellowship of His suffering and the power of His resurrection. That I may know Him. Hindi siya takot magtiis. Why? God could give him joy even in the midst of suffering. Because ang focus po niya ay doon nga sa Panginoong Jesucristo. So, ito po ngayon ang ibig sabihin niyan. Ito po may isang verse na gusto kong basahin natin. Ephesians 2:6. Ito po ang kalagayan natin. Tayo po ay itinaas, we are raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. That chapter was discussing about sa past natin, na tayo ay ganito,
alipin tayo ng kasalanan, patay tayo dyan sa kasalanan, subalit sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo ilinigtas, tayo itinaas. We are raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. If I could see na we are in an exalted position together with Christ, pwede ka pa magpahambog? Kailangan bang magpahambog tayo sa kung sinong tao para ipaalam natin na magaling tayo? Magaling tayo sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, ang isa sa mga dahilan bakit nag-away-away, there are strifes, because ang isa gusto ganyan, ang isa gusto ganyan, nagpapataasan. The cause of strife. But you know, if we could see that we are already exalted, we do not need to exalt ourselves. And when we learn to abase ourselves, then we will be exalted, sabi ng Panginoon. Paano nga ito ibinibigay? Ibinibigay po ito sa mga humble. Mga humble. Those who would see themselves as unworthy. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng 2 Corinthians 3:18. Okay, naipaliwanag ko na po. Then, ang pangalawa po, He strengthens the inner man to win against the old man or the old nature. Ito ang verse 16. Prayer pa rin ito ni Apostol Pablo. At nakaluhod siya dito na nagpe-pray siya. Sabi that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Hindi lang ipinapakita ng Banal na Espiritu ang kaningningan ng kagandahan ng Panginoong Jesucristo, kundi pinapalakas po ang ating espiritu. The inner man is our spirit. Bakit? Kasi may kalaban siya. Ang kalaban niya yung datihang pagkatao na nandyan na naninirahan sa kaluluwa po natin. Ang mind natin, binubumbayan ng iba't ibang mga kaisipan. Tama po? Kaya nga mayroon tayo ng armas. Sabi ng salita ng Panginoon, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty unto God, unto the pulling down of His strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ako po, dumaan po ako sa kalukuhan. At ang malaking struggle ko ay ang kaisipan. Salamat, pinaintindi sa akin ng Panginoon ito. I need not to fight using my fleshly method of determination, self-control, self-determination. No. I need to allow the Holy Spirit to strengthen me in order to fight this. So, from the inner man, kasama ang Banal na Espiritu, we walk in the Spirit and we fight against the flesh. Hindi po sa pamamagitan ng kalakasan ng tao. And we can put off the old man. Of course, para madali siguro, ito ang picture na ipakita ko sa inyo. Okay, tingnan nyo yan, no? Ito ang espiritu natin, pinananahanan ng Banal na Espiritu. Ang tawag diyan spiritual life. Ito ang kaluluwa natin, pinananahanan ng datihang pagkatao, the old nature, at ito ang katawan natin. So, kung tayo po ay tunay na naligtas, nandyan nga po nananahan ng Banal na Espiritu. Ngayon, kailangan ang ating kaisipan ay talunin ng kaisipan ng Diyos. Kaya doon binabasa kanina, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Ganon ang dapat nakaisipan natin, the mind of Christ. Pero ang datihang pagkatao, hindi po yan agad-agad magigive up. That's why there is not a struggle. But remember, we do not fight with fleshly weapons. We fight with the Word of God. Iba na ako. Hindi mo na ako alipin. Alipin na ako ng Panginoon.
Very simple lang yun kung titingnan mo. Alam mo, may isang tao na dati siya ay nagtatrabaho sa Jollibee. Okay? Siyempre, kung anong sinasabi ng kanyang boss, sunod siya. Dahil kung hindi, sisanti siya. Dumating ang panahon, siya po ay lumipat sa McDo. At nang nandoon siya, sa hindi alam na kadahilanan, ang manager ng Jollibee kumain sa McDo. I don't know bakit. At nang makita yung alipin, sabi niya, ay yung tauhan niya, hindi ba tauhan kita? Tika, may susuguin ako sa iyo. May iutos ako sa iyo. Alam niyo ang sagot ng utusan na yun, ng alipin na yun, ng servant, sabi niya, oo, trabahador mo ako noon, pero hindi na po ngayon. Iba na po ang boss ko. Tayo po, iba na po ang boss natin. Hindi na po natin boss ang datihang pagkatao, si Satanas o ang sanglibutan. He who is born of God overcomes the world. And what is it that overcomes the world? Magitan ng ating lakas? Hindi po. Even our faith. 1 John chapter 5 po yan. Anong sinasabi dito? Ang banal na Espiritu, samahan ang Espiritu natin. We walk in the Spirit and we fight. That's why pagdating mo sa book of Ephesians chapter 6, mayroon tayong kalaban doon. We are not wrestling. We do not wrestle with flesh and blood, but against principalities and powers. And we have the Word of God, the sword of the Spirit. So, ito po ang ninanais ng Panginoon na mangyari. I hope na madali ko matapos ito. Sige po. Nang magkasala po si Adan at si Eva, ito po ang nangyari. The next picture po. Okay? Nakita niyo yung arrow? Adam before the fall, tingnan nyo, ang boss diyan ay ang Espiritu. Sumusunod ang kaluluwa, sumusunod ang katawan. Nang magkasala, ang nangyari po, nabaliktad. Kung anong kagustuhan ng katawan at ng kaluluwa, sunod lang ang Espiritu. Our spirit becomes servant. Kung tayo po ay naligtas na, doon po nagsisimula ang pagtrabaho ng banal na Espiritu, regenerating our spirit, and then edifying us, strengthening us. Ang pangatlo po, ito po, He applies the finished work of Christ on the cross in response to faith. Now, for if you live after the flesh, you shall die. But if ye, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, you shall live. Sino nakaka-memorize ng Galatians 2:20? Alam natin yan, ano? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Isang katotohanan po yan, na napakamahalaga. Si Jesus Christ nang mamatay sa cross, hindi lang po na binayaran niya ang ating mga kasalanan. He died for us, that is right. But we also died with Him. Tayo rin ay namatay kasama niya. At ito'y katotohanan na pagpapaintindi sa atin na hindi na po tayo dapat talunan ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6, verse 6, ito pong verse, knowing this, that our old man is crucified with Christ, with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave of sin. So alam ninyo ang konteksto niyan. Sa verse 1, nagsasabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Tayo ay mga mananampalataya. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang managana ang biyaya ng Diyos? God forbid! Hindi pwede. Bakit? May nangyari po. Anong nangyari? Hindi lang na namatay ang Panginoong Jesucristo para sa ating kasalanan, inilibing at nabuhay na maguli.
nakasama po tayo doon. At hindi po yun parang mystic or mystical truth. No, it's reality. Hindi nga lang po natin nakita. Pero ito po, by the virtue of representation, ito po ang nangyari. Nang ipako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw, ako, na tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na inilibing ng Banal na Espiritu diyan sa iisang katawan, yung tinatawag na church, tayo ay namatay din kasama ni Kristo. Nang pinako ang kanyang katawan, the body of Christ, we who are members of that body, we are also crucified with Him. Hindi natin maunawaan yan, but we can believe that. Di ba? Because that had happened. So paano yan i-apply? Ina-apply ito ng Banal na Espiritu. If we live by the Spirit, sabi doon sa verse sa Romans kanina, for if you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit mortify the deeds of the body, you shall live. The part ng tao is to agree with the Spirit, to trust the Spirit, to yield to the Spirit of God. So ito na po. What about our emotion? Kasi na-conquer ang mind. What about our emotion? May gusto pa rin tayo. Di ba? Kahit na unbeliever, maganda kasi, gwapo kasi, mutso kasi. Di ba? Pero alam natin mali yun. Alam natin hindi pwede. Pero ang emotion natin, na-in love ako, pastor. Hindi na ako makatulog. Oh. Hindi na ako makakain. Na-in love ako. Of course, alam mo, na yung love na yun ay hindi galing sa Banal na Espiritu. At makinig kayo ng maigi, marami akong nakilala, nakita, matatalinong mga tao, lalaki at babae, mga matatalino. Bakit pagtungkol sa pag-ibig, nawala ang katalinuhan? Natalo ng emotion. Oo. Bahala na. Ipa-Christian ko na lang. Pero hindi nag-Christian, siya pang hinila papunta doon sa relihiyon. Oo. Meron nakita dyan. Nag-asawa, nag-Mormons. Nag-asawa na bumalik sa Katoliko. Nakakaawa. You know why? Hindi na nakita ito. Ang ating emotion, ang ating passion, napako na rin kasama ni Kristo. This is the verse, Galatians 5:24 and 25. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Hindi na yung gusto ko. Ang kagustuhan ko napako na. Patay na nga ako eh. Mayroon pa bang emotion ng patay? Wala na. Mayroon akong another set of emotion that is loving God, embracing Him as my greatest treasure. At ito ipinapahayag ng Banal na Espiritu. Ina-apply po ito sa ating buhay. Pag nangyari po yan, ano ang papel ngayon ng mga mananampalataya? Ito po, tayo ay lalakad kasama ng Banal na Espiritu sa pagtatanghal at pagyayakap ng mga katotohanang makapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoong Jesucristo na may mapakumbabang puso. Ito po ay nangyayari doon sa tinatawag natin, yield yourselves unto God. Meaning, kahit na parang ang emotion ko ay kontra dito, pero ito ang gusto ng Panginoon. Panginoon, okay na po ako. At sabihin ko po sa inyo, the Lord is honored and you will be blessed. You will be blessed. So the result, ito po ang result. Malapit na, result na ito eh.
Ang result po, tayo ay nababago mula sa loob, palabas ng ating buhay, para gumawa ng mga katampatang pagsamba na ipinahayag natin sa buong sanlibutan na ang Panginoong Jesucristo ang pinakadakilang kayamanan ng ating buhay. Pinapakita natin na si Jesus Christ ang pinaka sa ating buhay. Maaring sala tayo sa material, maaring sala tayo sa mga karunungan temporal, but if we have Christ and we have seen the beauty of the Lord Jesus Christ, then it doesn't matter kung tuyain tayo ng tao. It doesn't matter kung maghirap po tayo. We want to do acts of love. Ang acts of love na sinasabi is the result of what had happened in the heart. I will discuss this more on the last message, doing the acts of love. Then nakakabalik tayo sa original na layunin ng Panginoon na lalwalhatiin siya na lumikha at nagligtas sa atin. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 43 verse 7. Ito pong sabi, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. Nilikha po tayo ng Panginoon para siya lang ang hangaan. For His glory. Kung may hinahangaan po tayong iba, sobra pa kay Jesus, we are idolatrous person. Yun pong totoo. Kasi wala na pong mas higit pa kaysa Panginoon. At kung nakabalik tayo dyan sa original na posisyon, it's not, hindi ka pinipilit, hindi ka itinutulak, gagawin mo ang isang bagay na may kagalakan. In fact, lahat ng bagay, sabi ng 1 Corinthians 10:31. Anong sabi diyan? Therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Hindi ka pinagbawalan. Hindi ka hinila. Hindi ka itinulak. Pero mayroong constraining power, the constraining love of God in your heart. Gusto mo itong gawin. Gusto mo itong gawin. Naalala yung 2 Corinthians chapter 8, dagdagan ko lang, unti. 2 Corinthians chapter 8, nang pinaalam, sabi ni Pablo, kayo na mga taga-Korinto, gusto kong ipaalam sa inyo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo na ibinuhos doon sa Macedonia. Na sa gitna ng kanilang karukhaan, at kanilang kapighatian, malalim nilang karukhaan, they abounded in the abundance of their joy, they abounded in liberality. Anong ibig sabihin nun? Mahirap sila, pero masaya sila na nag-participate sa gawain ng Panginoon. Pinilit ba sila? Hindi. Sila pa nga ang nagpupumilit. Minanipulate ba sila? Sinabihan ba sila na, magbigay ka ng isang kutsara, bibigyan ka ng isang pala. Maraming naloko dyan naniwala. Parang nagtaya sa wedding, piso panalo ng 5 pesos. Diba? But you know, God is not doing that to us. He's not manipulating us. No? But He's trying to work in us by the Spirit of God upang lalabas po ang acts of love na kahit na ang suffering would be considered as worship to God. Tulungan po tayo ng Panginoon. We want to change. Hindi po doon sa, do this, do that, do this, do that. Kung yun lang palaging napapakinggan natin, pero hindi tinuturo sa atin kung paano gagawin yun at anong kapangyarihan ang gagamitin para tayong relihiyon pa rin. Ito ang susundin mo. Ito ang susundin mo. Pag sinunod mo ito, baka sakali makapasok ka sa langit. O kaya, pagpalain ka. Pero hindi po. It is not by doing, it is by trusting. At sana ang pagbabago na ito ay mangyayari po sa bawat isa sa atin.
Napakalaking bagay kung ang bawat mananampalataya in his own corner, he is a changed man. In his family, he is a changed man. He is a changed woman. Napakalaking bagay po yon. Na kahit na anong kanyang ginagawa, naglalaba lang siya, masaya siya, dahil he's doing that, she's doing that for the glory of the Lord. Very liberating truth po yun to. Tulungan po tayo ng Panginoon. The Lord bless us. Past 12 na ata. So tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Father, we thank you for your word. You have promised us that your word will not return to you void. And those who would exalt you, you will be the one who will work for them and through them. Tulungan mo po ang bawat isa. Sana po magkaroon, una sa lahat, yung pagnanasa ng tunay na pagbabago. At magsimula na ang Banal na Espiritu ay hayaan nilang magtrabaho sa kanilang mga kaisipan, applying the word. And when that happens, you will have genuine transformation. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you very much po.